Teka, ano bang meron na tinahasa mo yung sibat mo? May mga panganib na nagbabadya sa paligid. Kailangan ko maghanda. Tulad ng anong putay? Panganib na manggagaling sa mga aswang ng mga lahi ng asbo. Sasalakay sila sa anumang oras. Oh, ano namang kasalanan natin sa kanila? Bakit nila tayo sasalakayin? Story time. Ako si Danilo, tubong Iloilo. Pero sa ngayon, nasa Manila na ako naninirahan kasama ang sariling pamilya ko. Pero bago nabuo tong pamilya ko, namuhay muna ako dati sa isang liblib na kabundukan sa bayan ng Kalinog sa probinsya ng Iloilo. Kasama ko ang tatay kong albularyo na siya nagpalaki sa akin. May isa pa kaming kasama, si Aling Carlota. Pipi siya at putol din ang dalawang kamay. Nakakulong siya sa kawayang kwarto na ginawa ni tatay na nasa likod ng bahay namin. Hindi namin siya makausap ng maayos ni tatay, gawa ng hindi nga tumapagsalita. Tapos yung kaisa-isang paraan pa sana para magkaintindihan kami ay putol pa. Kaya sa tuwing pagkatapos ko siyang hatiran ng pagkain niya, umaalis na kaagad ako. Sabi ni tatay, nabaliw daw to dahil pinatay ng mga aswang yung kaisa-isang anak niya. Tapos pinutulan daw siya ng kamay at dila ng mga aswang. Kaya kaawa-awa raw talagang sinapit ni Aling Carlota dati sa kamay ng mga halimaw na yon. Naawa raw si tatay, kaya kahit papaano ay inalagaan niya na lang to. Bilang albularyo, kinupkup siya ni tatay. Pero sa kabila ng ginawang kabutihan ni tatay sa kanya, tila naghihimutok pa rin sa galit si Aling Carlota sa tuwing kaharap niya to. Pagdating naman sa akin, mahinahon naman siya at gustong-gusto niya ako makasama. Si Aling Carlota talaga oh. Masyadong magagalitin pagdating sa'yo, tay. Kaya mo na siya, Danilo. May baliw bang mahinahon? Pasalamat na lang siya at hanggang ngayon ay pinapakain pa rin natin siya. Bakit hindi na lang kaya natin siya pakawalan? At hayaan na kung anong gusto niya, tay. Ay nako, masyadong delikado, Danilo. Baka bumaba pa sa bayan at manakit yan. Isa pa, baka makita siya ng mga aswang at tuluyan na siyang patayin. Ganun ba? Kung sa bagay, tay, may punto kayo. Kaya ikaw, Danilo, mag-ingat ka sa mga aswang. Marunong silang magmanipula ng tao. Papaniwalain ka nila at hindi mo namamalayan. Nahuhulog ka na pala sa bitag nila. At dun ka na nila tuluyang kakatayin. Sa tuwing magkukwento si tatay tungkol sa mga aswang na may lahing asbo, lagi itong nagbababala sa mga kaya nilang gawin. Pero sa tuwing bubuksan ko ang usapin tungkol kay nanay, tikom ang bibig niya. Basta ang sabi niya na wag ko raw hanapin ng matagal nang wala. Nang una baliwala lang yung lahat sa akin. Pero habang nagbibinata na ako, nagkakaroon ako ng interes na tuklasin ko anong totoong nangyari kay nanay. May kahirapan lang gawin yon dahil ayokong pababain ni tatay papunta sa bayan. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa mga panahon na to, grade 6 pa rin ako kahit na 18 years old na ako. May maliit na elementary school sa kabilang barangay kung saan doon nag-aaral ang mga kabataan na malapit sa eskwelahan na to. May higit 100 estudyante din ang nag-aaral doon mula grade 1 hanggang grade 6. Kulang-kulang 1.5 oras ko rin itong nilalakad mula sa bahay. Medyo sa mataas na lugar talaga kasi ang bahay namin at walang katabing mga kapitbahay. Idagdag mo pa yung madulas, matarik, masukal na mga daan na siyang lalong nagpapahirap sa akin. May maliit na 3 sapa rin akong tatawarin bago ako makarating sa eskwelahan. Nakakahiyaman pero hindi ko na lang pinapansin ko ano man yung mga masasakit na naririnig ko sa ibang mga kapwa ko mag-aaral. Kahit matanda na ako, ay prosigido pa rin ako makapagtapos ng pag-aaral. Isa na rin sa dahilan ay para makababa na ako sa bayan at doon ako magpatuloy ng high school. Nang sa ganon ay mapadali ang paghahanap ko ng impormasyon tungkol sa kung paano nawala si nanay. Pero ang mga plano kong to ay inililihim ko lang kay tatay. Minsan sa tuwing masama ang loob ko sa kanya ay si Aling Carlota ang napagsasabihan ko nito. Ewan ko ba, pero malapit talaga ang loob ko sa babaeng to. Pakaramdam ko, may mahalagang parte siya sa buhay ko. Kahit hindi kami magkaintindihang dalawa, ay gumagaan yung loob ko sa tuwing inilalabas ko sa kanya kung ano man yung hinanakit ko kay tatay. Ano ka ba, Aling Carlota? Hindi kita maintindihan eh. Pero ayos lang. Kahit tinatawag ka ni tatay na baliw, kaibigan naman yung turing ko sa'yo. Salamat ha, kasi kahit nakakulong ka dyan sa loob at wala kang magawa, nandyan ka pa rin para makinig sa akin. Ngumiti siya sa akin, sabay kumpas ng 2 putol niyang kamay. Matamis ang ngiti niya na tila masayang masaya. Sabi ko sa kanya, humihingi ako ng tawad dahil hindi ko siya magawang tulungan. Dahil papagalitan ako ni tatay. Kaya hinawakan ko na lang yung braso niya at saka hinagod-agod. Batid ko naman na naiintindihan niya to. Pero maya-maya nito ay dumating na naman si tatay. Danilo! Po! Napalingon naman kagad ako at bumungad si tatay sa likuran ko na nakatayo. Tumatakip pa sa akin yung malapad niyang anino. Malaking tao kasi at matangkad si tatay. May mahaba pa siyang buhok na buhagag.
Tapos kulay sunog sa araw ang balat niya. Mangitim-ngitim din yung ngipin at gilagid nito dahil sa ngangan na kinakain niya. Kaya kung titignan, nakakatakot ang kabuang itsura niya. Ihanda mo ako gamitan ko sa panggagamot. May dumating na kliyente. Bisbisan mo at baka mainip siya. Sige po tay, susunod na po ako. Nakita ko pa kung paano mag-ibang ekspresyon ng mukha ni Aling Carlota. Nang gagaliitin na naman to sa galit kay tatay. Kinakalampag pa nito yung kawayang selda niya na tila isang mapanganib na nilalang. Hanggang sa inilapit ni tatay yung mukha niya sa selda nito. Kung ako sa'yo Carlota, magpapakabait na lang ako at kakain ng marami. Dahil baka pag narindi ako dyan bigla sa kaingayan mo, ay tapusin na lang kita. Huwag naman tay. Tama na Aling Carlota. Sige na po tay. Ihahanda ko na po yung kagamitan nyo. Hinila ko na lang nito si tatay upang humupa na yung tensyon sa pagitan nila. Para kasing magsasagupaan na silang dalawa sa tindi ng iringan nila. Si tatay talaga oh. Ikaw na mismo nagsabi na wala sa katinuan si Aling Carlota eh. Tapos papatulan mo pa. Paano ba naman? Pipi na nga pero ang ingay-ingay pa. Siya lang yung kilala kong pipi na maingay, Danilo. Si tatay talaga oh. Sige na po, susunod na lang ako dun sa kubo kung saan ka nang gagamot. Kaya handa ko na rin yung mga gamit mo. Patawa-tawa na lang akong pumunta sa kabilang kubo para kunin ang kulay itim na sako. Dito kasi nakalagay yung mga gamit ni tatay. Ni minsan, hindi ko pa ito binuksan para makita kung anong laman nito. Pero nitong araw na to, ay nagkaroon ako ng kuryosidad na silipin to. Wala naman sigurong masama kung titignan ko kung anong laman nito. Isinara ko na muna ang pinto ng kubo at saka tumingin sa paligid. Nang hindi ko makita si tatay, ay inumpisan ko na itong buksan. Bumungad kagad sa akin ng kulay itim na kandila. Tapos sa mga manikang maliliit na may mga nakatarak na malalaking karayong. Meron pa ako nakikitang maliit na garapon na may lamang langis. Pagkakuha ko nito, nagulat ako nang tumambad sa akin ang isang mata sa loob nito. Sigurado akong mata ng tao to. Kaya natapon ko to sa sahig. Mabuti na lang ito tumama to sa isang tsinelas kaya hindi to nabasag. Bakit may mata? Anak ng tipaklong. Akala ko ba albularyo siya? Bakit parang kagamitan to ng mga mangkukulam? Napalunok tuloy ako ng laway nito sabay punas sa mga pawis ko sa noo. Pero ilang sandali pa ay narinig ko na ang sigaw ni tatay sa labas ng kubo. Kaya nagmadali akong ibalik ang mga gamit sa loob ng sako. Bago ako sumagot sa kanya ay inayos ko muna ang sarili ko. Nandiyan na po tay! Matapos nito ay binitbit ko na yung sako at saka lumabas para maihatid ko na sa kabilang kubo. Kinuha naman ni tatay yung gamit sa akin sa pinto at hindi niya ako pinapasok rito. Kahit kailan, sa tuwing may nagpapagamot sa kanya ay hanggang pintuan lang talaga ako. Sabi niya sa akin ito, pakainin ko na lang daw yung mga alaga niyang insekto sa taniman namin para mabusog daw to. Kaya ito na lang kagad ang ginawa ko. Nakalagay ang mga insekto niya sa malaking kulungan na screen at nakasabit sa isang sanga ng puno. Ewan ko ba kung anong trip ng tatay ko. Sa dinami-raming pwedeng alagaan, insekto pa ang napagtripan. At hindi lang basta insekto, nakakadiring insekto tulad ng ipis, centipede, alakdan, tipaklong, tarantula, higad, at iba pang mga insektong hindi ko kilala. Magsikain na raw kayo sabi ni tatay. Huwag ko raw kayong gutumin. Oh, kainin mo. Habang pinagmamasdan ko ang mga insekto, lalo ako nandidire. Ewan ko ba, parang kakaiba sila sa mga karaniwang insektong nakikita ko sa paligid. Itong mga alaga kasi ni tatay, ang tataba. Mga ilang oras din ay lumabas na yung nagpapagamot kay tatay sa kubo. Pero mukhang maayos naman siya at walang sakit. Maya-maya pa ay sumunod na rin si tatay. Tapos tinawag niya ako para ibigay yung sako para ibalik ko sa kabilang kubo. Pero hindi pa ako nakakahakbang papunta sa kanya ay bigla namang dumating ang mga rebelde. Ganito lagi sa amin eh. Sa isang buwan, may dumadaan talagang mga rebelde para humingi ng makakain nila. Iba-iba sila. May mga mababait na grupo at may mga salbahe rin. Mabuti mabait si tatay dahil binibigyan niya kung ano yung makakaya niyang tulong sa mga rebelde. Wala kami nagiging problema sa mga to. Pero may mga umaabuso pa rin sa kanila sa kabila ng kabutihan niya. Katulad na lang ng grupong dumating ngayon. Mga tulisan at mga salbahe to. Napagtripan kasi nila yung mga alagang insekto ni tatay. Hindi pa sila nakontento. Niyugyug pa nila to. Dahilan para manghina ang mga insektong to. Mga kapatid, pumasok na lang kayo sa bahay para ipaganda ko kayo ng mga kain nyo. Kawawa naman kasi ang mga insekto ko eh. Wala namang ginagawa sa inyo eh. Kitang-kita ko kung paano mainis ang mukha ni tatay. Bago nila tinigilan ng mga insekto, pinalo muna nila ito ng dala nilang mahabang barel. 15 silang lahat at lahat sila ay mga salbahe. Ang iba kasi sa kanila ay sinira yung mga tanim ni tatay. Wala namang magawa si tatay kundi ang mainis habang tinitignan ang pamumurwisyo ng mga rebeldeng to. Danilo, di bali na. Ako nang bahala magbalik nito sa kabilang kubo. Magsaing ka at magluto ng ulam.
Kapag malapit na maluto, tawagin mo ako. Ibang-iba ang aura ni tatay nito. Para bang may maitim na planong namumuo sa utak niya. Pagkapasok ko sa bahay, naabutan ko ang mga rebeldeng nagsisiksikan sa loob. Ang iba'y nakapwesto na sa hapagkainan, samantalang ang iba'y kung ano-ano ang hinahalongkat na gamit namin. Sandali lang po Magluluto lang muna po ako. Ano? Magluluto pa? Saan na ba yung tatay mong uhugin? Sabihin mo siya maganda sa amin. Anong klaseng tao siya kung hindi niya masikaso ng mabuti ang mga bisita niya? Pumunta kasi sa kabilang kubo Pero mabilis lang po to. Ako nang bahala. Ay, sige. Ibinagsak niya ang mahabang baril niya sa sahig. Kaya nagulat ako. Pagkatapos ay lumabas siya, papunta ko nasaan si tatay. Wala namang pakialam ang iba nitong mga kasama. Dahil bawat isa sa kanila ay may mga kinakalikot sa loob ng bahay. Kaya dumiretso na lang ako sa kusina para ipaghanda sila ng mga kain. Anong bisita? Baka bisita. Ay nako. Bakit kaya hindi na lang sila bumaba sa bundok upang sa bayan na lang manirahan? Sumuko sila sa gobyerno at magbagong buhay. Marami namang programa ang gobyerno para sa kanila Hindi yung nagpapalamok at nagpapagutom sila sa kagubatan. At kapag nakahanap sila ng bahay, nanakawan nila at mamumirwisyo. Mga buwisit. Pagkalipas ng kalahating oras, naluto na rin yung kanin. Isinapaw ko na lang yung okra sa sinaing. Tapos nagprito na rin ako ng itlog at pato. Pagkatapos kong gawin to, ay pinuntahan ko na si tatay. Pagkarating ko sa kubo, sakto namang palabas na si tatay. Kaya sabi ko sa kanya, luto na at ihahain na lang sa lamesa ang pagkain. Ako nang bahalang maghain, Danilo. Pumasok ko sa loob ng kubo at itapon mo yung sako sa malayo. Sige po tay. Pagkapasok ko, bumungad sa akin ang malaking sako na nakatali na. Nang subukan ko tong buhatin, nagulat ako dahil sobrang bigat nito. Kaya hinila ko na lang to palabas. Dahil sa mabigat to, ay nahirapan ako. Pero nang makarating ako sa bandang palusong na lupa, ay dito na gumaan ang sako. Ano kaya to? At saan to nanggaling? Nang malayo-layo na ako sa bahay, dito ko iniwan yung sako. Tatalikod na sana ako para humakbang pabalik sa bahay. Nang biglang napaisip akong tignan ko anong laman ng sako. Kaya napabalik ako sa sako at sabay na tinanggal ang tali nito. Pagkabukas ko nito, napaatras ako sabay sigaw sa nakita ko. Napaupo ako bigla sa lupa. Natakot na takot dahil may bangkay sa loob ng sako. At nakatirik ang dalawang mata nito. At yung bangkay na to, ayun yung rebelding mataba kanina na mayabang. Nangingitim ang mukha niya na tila nakaranas ng matinding torture. Sa isip-isip ko nito, paano nangyari to? Wala akong narinig kanina na kahit anong ingay sa loob ng kubo. At paano nagawa ni tatay to? Anong paraan niya para magpataob ng ganitong klaseng rebelde na armado pa? At isa pa, wala man lang akong makitang dugo o kahit anong sugat sa bangkay nito. Paano nangyari to? Wala man lang bakas kung paano siya pinatay. Kaya nagmadali akong bumalik sa bahay. Pagkarating ko rito, ay naabutan kong nakaupo si tatay sa maliit naming balkonahe habang hinihitit yung kanyang tabako. Hindi ko na rin marinig ang mga boses ng mga rebelde sa loob ng bahay. Kaya nilagpasan ko si tatay at saka pinuntahan ng mga rebelde sa lamesa. Nagulat ako nang makita ko silang lahat na nakayuko na sa kanilang pwesto habang bumubula ang mga bibig at may nagsisilabasang mga insekto sa mga bunganga nila. Lahat sila ay hindi na gumagalaw pa na tila ba dinaanan ng usok na lason at nilanghap nila lahat yon. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Walang pwedeng mambastos sa sariling pamamahay ko, Danilo. Kung sa ibang bahay ginagawa nila yan, pwes dito sa pamamahay ko, hindi pwede yan. Nagkamali sila ng pinasok na bahay. Paano niyo po sila napatumba ng ganun kabilis, tay? Samantalang puno sila ng baril at marami pa. Huwag mo nang isipin yun, Danilo. Unti-unti mo nang ilabas ang mga yan sa bahay. At pagkatapos ay sunugin mo sila't ibaon. Sige po, tay. Ginawa ko kagad ang utos ni tatay. Pero lutang pa rin ang isip ko kung paano niya nagawang mag-isa to. Simula na mangyari to, ay dito nang nagsimulang matakot ako kay tatay. Hindi lang siya isang normal na albularyo. Para siyang mabangis na hayop sa gubat na kayang pumaslang ng maraming kalaban. Isang hapon, habang nagsisibak ako ng panggatong, ay nasipat ang dalawang mata ko si Aling Carlota. Sumisenya siya sa akin, para bang pinapalapit niya ako sa kanya. Kaya binitawan ko muna yung palakol at saka lumapit sa kanya. May sinisenya siya sa akin, parang taong inilalarawan niya. Base kasi sa nakikita ko sa kanya, parang demonyo ang tinutukoy niya dahil may sungay raw ang taong sinasabi niya. Ano po? Demonyo? Tapos? Tumangutango siya at saka itinuro ang direksyon na nasa likuran ko. At nang lingunin ko kung sino yung tinuturo niya, ay nagulat akong si tatay ang nandun na nagkakape habang nakatambay sa bakuran. Ha? Hindi po.
Albularyo po si tatay at tinutulungan niya yung mga taong naging biktima ng mga masasamang nilalang. Katulad naman ng engkanto, nanuno, nakulam, nabarang at parang sayo, na aswang. Bleh! Sinasabayan niya pa to ng pag-iling-iling na para bang hindi siya sangayon sa mga naging sagot ko. Kaya napakunot na lang ako ng noo at saka sinikap na isipin ang mga naging reaksyon ni Aling Carlota. Napatigil ako habang tinatanaw si tatay. Bumabalik sa alaala ko ang mga kakaibang kagamitan niya sa panggagamot at ang mga nagawa niya sa mga grupo ng rebelde na hindi normal na gawain ng isang albularyo. Mukhang naiintindihan ko na ng paunti-unti nito si Aling Carlota kung bakit siya galit na galit kay tatay. Naguguluhan na ako, Aling Carlota. Hindi ko kasi maintindihan masyado yung gusto niyong iparating sa akin eh. Sino ba kasi yung aswang na nagputol ng dilat kamay mo? Muli niyang itinuro ang direksyon kung nasaan si tatay. Dito ay lalo akong kinilabutan. Kung ano-ano pa rin ang pumapasok sa isip ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko na parang may umakap sa aking malamig na hangin na may dalang kababalagan. Dito na ako napaisip kung sino ang babaeng to at ano ang totoong katauhan ni tatay. Danilo! Halika nga rito, may utos ako sa'yo. Kumilos kaagad ako at nagmadaling lumapit sa kanya. Ano na naman daw ba ang ginagawa ko sa kulungan ng isang baliw? Iwas-iwasan ko raw to dahil baka mahawa ako kay Aling Carlota. Wala naman po akong ginagawa doon, tay. Nagtatanong-tanong lang naman ako sa kanya ng kung ano-ano. Kagaya ng ano? Tungkol kay nanay, kung paano siya nawala. Baka kasi kakilala niya si Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Danilo, na wag mo nang hanapin ng wala na? Matigas talaga ang kokote mo. Pero tay, karapatan ko rin naman sigurong malaman kung ano talagang nangyari kay nanay. At kahit sabihin pa niyo na matagal na tong wala, gusto ko pa rin malaman kung paano siya nawala. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Danilo. Mabuti pang ikuha mo na lang ako ng halamang gamot sa gubat. Dalihan mo lang at may iutos pa ako sa'yo. Pagkatapos niya tong sabihin, ay umalis na rin siya at pumasok sa bahay. Simula nitong mga nakarang araw, magagalitin na si tatay. Para bang nag-iiba na siya na para bang isang demonyo. Dinampot ko na lang ang basket na lagayan ng mga halamang gamot at saka pumasok sa gubat. Malapit lang to sa bahay, siguro 2 kilometro ang layo. Madalas ko tong puntahan. Si tatay din kasi nagtanim ng mga halamang gamot dito. Maselan din kasi ang mga halamang to. Nalalanta kasi sila kapag parati naaarawan. Kaya mas minabuti ni tatay na nasa loob ng gubat na lang ang tanim na to dahil malilim dito. Palubog na ang araw nito. Habang pinupuno ko ang basket ko ng mga dahon ng mga halamang gamot, ay bigla na lang may naramdaman akong kakaiba sa paligid ko. Kaya napatigil ako ng bahagya. Nagpalingon-lingon ako nito. Pero wala akong ibang makita kundi ang mga matataas na puno. Sino yan? Tay? Ikaw po ba yan? Sandali lang po! Mapupuno ko na rin tong basket! Pero walang sumasagot sa akin. Kaya dito na ako kinabahan. Pakiramdam ko, may mabagsik na hayop na nakamasid sa akin. Kaya kahit hindi pa puno yung basket ko, ay nagmadali na akong umalis. Pero nang palabas na ako ng gubat, ay merong kulay itim na malaking asong sumusunod sa akin. Kitang-kita ko kung paano tumulo ang malapot nitong laway habang pumapangil sa akin. Kapansin-pansin din ang bulag nitong kaliwang mata na siyang nagbibigay lalo sa akin ng kilabot. Nang mag-umpisa na tong lumapit sa akin, tumakbo na ako ng mabilis. Pero dahil maliksi to, inabutan niya ako at saka tinalunan. Pero bago pa man niya ako masakmal, may isang kulay itim ding asong malaki ang dumamba sa kanya. Hindi ko alam kung saan nanggaling to, pero sigurado akong iniligtas niya ako mula sa asong umatake sa akin. Nagpambuno silang dalawa at nagpalitan ng kagat. Pareho silang maliksi pero mas nanghingibabaw ang lakas ng asong tumulong sa akin. Kaya nagawa niyang mapatakbo ang asong bulag. At nang umalis na yung asong bulag, nag-anyong tao naman ang kaninang malaking kulay itim na aso na tumulong sa akin. Isang matipunong lalaki na halos kaidaran lang ni tatay. Nagkatitigan kaming dalawa at nangungusap ang mga mata nito. Hindi ko alam pero parang iba ang pakiramdam ko sa taong to. Anak, nagulat akong sabihin niya to sa akin. Kaya napakunot ako ng noo ko. Marahan siyang lumapit sa kinaroroonan ko. Nanatili lang ako nitong nakatayo sa pwesto ko habang hinihintay ang paglapit niya sa akin. Nang ilang dipa na lang ang agawat namin sa isa't isa, bigla ko namang narinig ang sigaw ni tatay sa likuran ko. Danilo! Nasaan ka na ba? Danilo! Napalingon tuloy ako sa kanya at natanaw ko siya sa dulo ng hinaharangan ng mga dahon ng mga kahoy. Nang ibalik ko naman ang tingin ko sa lalaki, bigla siyang nawala sa pwesto niya. Paano? Oy Danilo! Andiyan ka lang palang bata ka. Ano? Napuno mo na ba yung basket mo? Sabi ko bilisan mo lang eh. Hindi pa po tay. Inatake kasi ako ng mabangis na aso. Nandito lang yung isa kanina eh. Tinulungan niya ako sa umatake sa akin. Tapos naging tao siya. Ewan ko kung saan nagpunta eh. Teka,
Sandali. Inatake ka ng itim na aso? Tapos tinulungan ka ng isa pang itim na aso? Oo, tay. Pag-atake sa akin ng isa, bigla naman dumating yung isa pang kulay itim ding aso at iniligtas niya ako sa isang asong gustong umatake sa akin. Asong itim na gusto kang patayin at asong itim na gusto ka namang iligtas. Bakit, tay? Kilala mo ba sila? Hindi niya ako sinagot nito at kinuha niya na lang ang dala kong basket. Kahit hindi pa ito puno ay niyaya niya na akong bumalik sa bahay. Kaya sumunod na rin ako at hindi na siya pinilit pang sagutin ang tanong ko. Pero malakas ang kutob ko na alam ni tatay ang mga nangyayari. Pagkarating namin sa bahay, kinausap niya akong huwag munang pumasok sa paaralan dahil baka raw balikan ako ng asong gustong pumatay sa akin. Pero tay… Huwag ka ng maraming dahilan, Danilo. Para sa kaligtasan mo ang ginagawa ko. Sige po, tay. Nakabagsak ang dalawang balikat ko nito habang palabas ng kubo. Kinagabihan, nang makakuha ko ng pagkakataon ay pumunta ako kay Aling Carlota. Patulog na naman si tatay kaya hindi niya malalamang pumunta ako sa selda nito. Nagkwento ako sa kanya na nangyari sa akin itong araw. Nang sabihin ko sa kanya na may asong itim na tumulong sa akin, tuwang-tuwa siya na para bang kilalang-kilala niya kung sino yun. May idea ka ba kung sino yun, Aling Carlota? Talon siya ng talon. Tapos tangurin siya ng tango sa akin. May mga sinasabi siya pero hindi ko talaga maintindihan ng mga to. Nagtagal din ng ilang minuto yung pananatili ko sa labas ng kulungan niya bago ako dinalaw ng antok. Kaya pumasok na ako sa kwarto ko at saka natulog. Pero bandang hating gabi, nagising ako. Nakarinig ako ng mga mahihinang boses na nag-uusap sa labas ng kubo. Kaya napabangon ako at napasilip sa siwang ng bintana ko. Dahil maliwanag ang buwan nito, kitang-kita ko kung sino yung nag-uusap sa labas. Si tatay at isang lalaking bulag yung kabilang mata. Hindi ko siya kilala pero parang pamilyar yung bulag na mata niya sa akin. Narinig ko pa ang sabi niya kay tatay na gumagalaw na raw sila at nanganganib na sila ni tatay. Sabi pa nito, dapat na raw dispatchahin si Aling Carlota at baka makatakas pa't makarating to sa lungga ng mga lahing asbo. Pero ang sagot ni tatay sa kanya, huwag daw mag-alala dahil hindi naman daw nakakapagsalita si Aling Carlota at putol na rin daw ang dalawang kamay nito. Kaya ng mga oras na to, gulong-gulo na ako kung sino ba talaga si tatay at kung ano ang kinalaman ni Aling Carlota sa kanila para pagplanuhan nila tong idispatcha. Dahil sa narinig kong to, nagmadali akong lumabas at maingat na pumunta sa kulungan ni Aling Carlota. Pagkarating ko rito ay gising siya. Tila alam niyang may bisita si tatay. Sa mga reaksyon niya sa akin, para bang kilala niya kung sino yung bulag. Wala na tayong oras pa para magchismisan pa, Aling Carlota. Kailangan mong makatakas ngayong gabi. Bahala na, pero kailangan mong makalayo rito. Sinilip ko muna sila tatay nito. Nang matanaw kong abala pa rin silang nag-uusap, dito ko na binuksan ang kulungan ni Aling Carlota. Kailangan bago matapos yung pag-uusap nila, ay dapat makalayo na si Aling Carlota. Maluwa-luwa pa nga to nang makalabas siya. Niyakap niya ako na mahigpit dahil sa sobrang pagkatuwa. Sige na, umalis ka na. Sige na, Aling Carlota. Wala na tayong oras. Sige na. Bago siya tuluyang umalis, ay humalik pa to sa pisngi ko. Naramdaman ko tuloy saglit yung kalinga ng isang ina sa kanya na matagal ko nang gustong maranasan. Nang bumitaw siya mula sa pagkakayakap, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kagubatan. Sa wakas, nakalaya ka na rin sa masikip na kulungang to, Aling Carlota. Dapat noon ko pa to ginawa eh. Mag-iingat ka. Mabilis kulit sinilip yung dalawa. Nakita ko nag-uusap pa rin sila. Kaya bumalik na ako sa kubo at humiga sa higaan ko. Maya-maya pa ay biglang tumahimik ang paligid. Umalis na pala yung bulag na kausap ni tatay. Naramdaman ko naman ang pagpasok ni tatay sa kubo at dito'y bumalik na rin ako sa pagtulog. Kinabukasan, maaga ko nakita si tatay sa balkonahe ng kubo. Hawak niya ang isang sibat habang hinahasa ang talim nito. Ang aga mo yatang nagising ngayon, tay. Kapag may nararamdaman ka sa paligid, sabihin mo kaagad sa akin, Danilo. Sige po, tay. Teka, ano bang meron na tinahasa mo yung sibat mo? May mga panganib na nagbabadya sa paligid. Kailangan ko maghanda. Tulad ng ano po, tay? Panganib na manggagaling sa mga aswang ng mga lahi ng asbo. Sasalakay sila sa anumang oras. Oh, ano namang kasalanan natin sa kanila? Bakit nila tayo sasalakayin? Sabi ni tatay, ng unang panahon daw, ay sumiklab ang laban sa pagitan ng mga albularyo at ng mga aswang. Natalo ng lahi ni tatay ang mga aswang, kaya ngayon ay maghihiganti sila para subukang ubusin ng mga albularyo sa lugar namin. Sige na, magluto ko na ng umagahan natin. At pagkatapos ay tulungan mo akong bakudan ng palibot ng bahay. Wala na akong maraming tanong sa kanya at sinunod ko na lang ang utos niya. Kakapasok ko pa lang sa kusina nang marinig ko ang sigaw niya mula sa labas.
Danilo! Danilo! Nakatakas si Carlota! Sigaw ni tatay nito na nagpabilis ang tibok ng dibdib ko. Halos hindi ako makalakad papunta sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang idadahilan ko sa kanya. Pagkarating ko nga rito ay hindi maipinta ang mukha niya sa galit. May kinalaman ka ba rito, Danilo? Napansin ko ng mga nakaraang araw ay naging madalas ang paglapit mo sa baliw na yon. Hindi ko po alam, tay. Wala po akong kinalaman dyan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kwelyo ng damit ko. Pagkatapos ay hinila niya yun palapit sa kanya. Nakakatakot yung mukha ni tatay sa pagkakataon na to. Umuusok yung dalawang butas ng ilong nito at naaamoy ko pa ang mapahong bunganga nito na nanggagaling sa nganga tabako niya. Siguraduhin mo lang, Danilo, dahil kapag napatunayan kong ikaw ang nagpalaya sa babaeng yon, malilintikan ka sa akin. Sa sinabing to ni tatay ay nangilabot ang buong katawan ko. Naninindig din ang mga balahibo ko nito. Ang layo na ng ugali niya kumpara noon. Saka lang lumuwag yung pakiramdam ko nang bitawan niya na ako at iwanan. Napabuntong hininga ako nito habang nakatingin sa kanya. Pagdating ng hapon, habang naglalagay kami ng mga matutulis na kawayang bakod, ay biglang dumating yung bulag na kausap ni tatay kagabi. Nagkatitigan pa kaming dalawa nito. Malakas ang kutob ko na ang bulag na kausap ni tatay ay yung asong itim na gustong umatake sa akin. Iwanan mo muna kami, Danilo. Hindi na ako sumagot at lumayo na lang ako sa kanila ng kusa. Umikot lang ako sa kubo at saka humanap ng pwesto para marinig ko ang pinag-uusapan nila. Nang makahanap na, ay taimtim ako nakinig sa mga sinasabi nila. Nakawala ang baliw na si Carlota. Hindi ko alam kung paano. Sigurado kong hahanapin niya si Pedring. At kung mangyari yun, tapos tayong dalawa at ang mga alipores mo. Nagsisisihan pa silang dalawa dahil kasalanan daw ni tatay kung bakit nakawala si Aling Carlota. Dahil kung tinapos na nila noon pa to, ay wala na raw sana silang problema ngayon. Inuna raw kasi ni tatay yung nararamdaman niya kumpara sa kaligtasan nilang dalawa. Kaya ngayon daw ay alanganin na ang buhay nila. Dinig ko rin kung paano bigkasin ng lalaki na gagamitin nila ako sa oras na magkagipitan na. Kita ko na tumango si tatay sa nais ng lalaking bulag na to. Yun naman talaga ang layunin ko kung bakit pinalaki ko ang batang yan. Sa tagpong to, hindi ko maintindihan si tatay. Sa hindi sinasadyang pangyayari ay bigla kong nasagi ang latang malaking nakasabit sa dingding ng bahay. Dahilan para mahulog to at gumawa ng ingay. Sabay na patingin sila sa akin. Danilo! Gulat pang sabi nito nang makita akong nakikinig sa kanila. Mabilis namang lumapit yung bulag na lalaki sa kinaroroonan ko na galit na galit. Sabi niya wala nang dahilan para mabuhay pa ako dahil marami na raw akong nalalaman. Kitang kita ko kung paano nagsilabasan ng mga kuko ng lalaki. Pero bago ito makarating sa akin ay pinigilan siya ni tatay. Tumigil ka, Pablo! May paraan pa tayo. Hindi natin kailangan patayin ng bata para makatakas. Magagamit pa natin siya sa mahalagang bagay laban sa kanila. Pero ang sabi ng lalaki, dagdag problema lang daw ako kung sakaling makarating sa lahing asbo ang mga narinig ko mula sa kanila. Ngunit matikas na pinigilan siya ni tatay. At dahil hindi sila nagkasundong dalawa, naglaban sila. Naging mabangis na aswang ang lalaking bulag. Samantalang naging kahindik-hindik na albularyo naman si tatay. Hawak niya ang sibat nitong bagong hasa lang. Nagpalitan sila ng atake hanggang sa matamaan ang aswang ng sibat ni tatay. Dinaplisan niya to sa braso dahilan para mas lalong maggalit ang bulag na aswang. Hinipo ng aswang ang dugo nito at saka dinilaan. Ang sabi pa niya kay tatay, mali raw na nakipagkasundo pa siya kay tatay noon. Kung alam lang daw sana niya na mangyayari to, ay pinatay na lang niya raw sana si tatay. Ako rin! Nagkamali rin ako na pinagkatiwalaan ng aswang na katulad mo. Kaya nagkandaleche-leche ang plano nating dalawa dahil sa mga desisyon mong hindi pinag-iisipan. Sa galit ng aswang ay nag-anyong aso ito. Dito ko na napatunayan na siya ngayong asong gustong atakihin ako sa loob ng gubat. Mabilis niyang sinugod si tatay. Dahil sadyang maliksi ito kumpara kay tatay ay nagawa niyang matalunan si tatay. Mabuti na lang ay nasangga ng sibat na hawak ni tatay ang pagsakmal sa kanya ng asong to. Dahil may kalakihan din naman si tatay ay nagawa nitong maitulak ang nakasampang aso sa kanya. Hindi ko akalain na tayo rin palang dalawa magpapatayin sa huli, Pablo. Bumalik sa anyong tao ang aswang at saka tumawa ng malakas. Ganun din daw siya. Hindi niya rin akalain na maglalaban sila ni tatay sa huli. Pero may sikreto raw siyang ibubulgar nila ni tatay sa akin. Kahit sabihin mo pa yan, Pablo, wala pa rin mangyayari. Papatayin pa rin kita! Muling inatake ni tatay ang aswang. Nakakasabay naman si tatay sa lakas niya dahil mas malaki naman siya kumpara sa aswang. Sa pagkakataong to, nagawa nito muling tamaan ng sibat ang aswang.
Tumarak ang sibat sa dibdib nito dahilan para labis na magdugo ang sugat niya. Sa pagkakataong to ay malubha na ang sugat ng aswang na to, pero sa kabila ng sinapit ng aswang, nagawa pa rin niya magkwento. Sabi niya, bago pa ako nabuo, may love triangle raw munang nangyari sa pagitan ng tatay ko at sa isang aswang na may lahing asbo. Dahil pareho silang nagkakagusto sa nanay ko. Natatawa pa siyang inilalahad sa amin to, pero bago niya tutuluyang ikwento, sinabi niya muna sa akin ang lihim ng tatay ko na hindi raw ako totoong anak nito. Totoo ba to, tay? Tama ang sinabi niya, Danilo. Nangyari na ang nangyari at wala na tayong magagawa dyan. Dagdag pa ng lalaking bulag, ang totoong tatay ko raw ay isang aswang na may lahing asbo at nakakatandang kapatid daw niya to. Sa madaling salita, pamangkin ako ng bulag na to. Ang kasintahan naman daw ng tunay kong tatay ay nabibilang sa mga angka ng mga babaylan. At nagulat ako sa mga sumunod na revelasyon na ibinunyag niya sa akin ito. Dahil ang babaeng pipi at putol ang dalawang kamay na matagal nang nakakulong sa likod ng bahay namin na tinatawag ni tatay na baliw ay siya raw ang nanay ko. Halos manlumo ako sa narinig ko. Hindi ko man lang namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. Kaya pala ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa tuwing kausap ko si Aling Carlota. Dahil siya pala ang tunay na nanay ko. Anong nangyari to, tay? Dugtong pa ng lalaki dahil umiibig din daw ang kinikilala kong tatay sa kasintahan ng tunay kong tatay. Dahil galit din naman daw siya sa kapatid niya. Kaya nakipagkasundo siya sa tatay Peter ko para puksain ang tunay kong tatay. Tama, dahil pagkasundo nga ako sa lalaking yan na kapatid ng tatay mo para paslangin ang tunay mong tatay. Nang sa ganun na mapa sa akin si Carlota. Pero sadyang mapanghibok ang panahon. Dahil kahit anong pilit ko na mahalin ako ng nanay mo, bigo pa rin ako. Ang tatay mo pa rin ang gusto niya. Kaya sa tulong ng tiyuhin mong yan, binihag namin ang nanay mo. Hindi ko naman alam na buntis na pala siya sa'yo ng mga araw na yon. Hayop ka, tay! Pinaniwala mo ako sa mahabang panahon! Meron pa, Danilo. Hindi rin ako isang albularyo. Dahil isa akong mangkukulam at pumapatay ako para bayaran ng malaking halaga ng mga lumalapit sa aking mga tao. Sinungaling ka talaga! Ikaw rin bang pumutol ng kamay at dila ni nanay? Yan ang iisang bagay na hindi ko ginawa sa nanay mo. Kahit kampuno ko ng demonyo, hindi ko kayang saktan ng babaeng pinakamamahal ko. Ang lalaking to ang siyang may gawa niyan sa nanay mo. Muntik ko na siyang patayin dati dahil sa ginawa niya. Kaya lang iniisip ko ang pwedeng mangyari sa atin. Ibinaling ko naman ang atensyon ko sa lalaki. Ngumisi siya sa akin at ayon sa kanya, ginawa niya lang yun upang hindi makapagsumbong ang nanay ko sa tatay ko. Pero dahil sa ayaw patay ni Tatay Peter ang nanay ko, ay ikinulong na lang niya to at pinalaki ako na parang tunay niyang anak. Tama siya, Danilo. Hindi mo ako mapapatawad at alam ko yon. Dahil walang kapatawaran yon. At pinagsisisihan ko lang sa buong buhay ko ay ang nakipagkasundo ko dito sa aswang na to. Nagpalason ako sa mga sinasabi niya. Kaya nagawa kong kunin kayo ng nanay mo at itago rito. Mabuti na lang bago ko makuha ang nanay mo ay may pinainom ang lola mong babaylan sa nanay mo. Para hindi ka maging kauri ng tatay mo. Hayaan mong tapusin ko na ang halimaw na to. At pagkatapos ay malaya ka na sa gusto mong mangyari. Muli niyang idiniin ang sibat sa aswang. Dahilan para matumbato sa lupa. Nang mapagtanto niyang hindi na to gumagalaw, ay marahan siyang naglakad papunta sa akin. At inabot niya sa akin ang sibat na hawak niya. Danilo, anak, kung kamatayan ko ang magpapatahimik sa galit ng puso mo, gamitin mo tong sibat. Itarak mo ngayon sa katawan ko. Wala akong imik nito. At patuloy lang akong nakatingin sa kanya. Ramdam ko ang sinseridad niya na ipinapaubaya niya na sa akin ang buhay niya. Dinampot niya ang kamay ko at saka ipinapahawak ang sibat. Pero sa hindi malamang dahilan ay biglang tumalsik si tatay dala ang sibat. Dito ko lang napagtanto na tinalunan pala siya ng isang kulay itim na aso. Agad din naman nag-anyong tao ang aso. Siya yung asong itim sa gubat na nagligtas sa akin na sinasabi nilang totoo kong tatay. Ayos ka lang ba, anak? Tay! Natanaw ko naman si Aling Carlota na mabilis nang tumatakbo papunta sa kinaroroonan namin. Nang makalapit to, ay nakita ko ang pagtayo ng bulag na aswang at saka inakmang dakmain si nanay. Pero agad din naman itong bumulagta dahil sa sibat na inihagis muli sa kanya ng kinilala kong tatay. Sa gulat ng totoo kong tatay ay sinugod niya si Tatay Peter at inundayan ng kalmot. Dito ay bumagsak si Tatay Peter. Tay! Sigaw ko sabay lapit dito. Sa lalim ng kalmot na natamo niya ay nanghina to. Dahilan para umubuto ng malala na may kasama pang mga dugo. Tay! Magpakatatag ka, Danilo. Hindi na ako magtatagal. Ito na ang kabayaran sa mga kasalanan ko sa'yo. Pero isa lang ang magandang nangyari sa buhay ko. Ang dumating ka sa buhay ko, anak ko.
Pahina ng pahina ang boses ni tatay hanggang sa tumamlay ang braso nito at tuluyang bumigay ang ulo niya. At dito na siya nawalan ng hininga. Kahit marami siyang nagawang pagkakamali, naniniwala pa rin ako mas marami siyang ginawang mabuti. Alam kong nagawa lang niya to dahil sa pagmamahal niya para kay nanay. Malas lang dahil madamot sa kanya ang mundo, dahil pinaglaruan siya ng pagkakataon. Halika na anak, malaya ka na. Tumayo ako nito mula sa pagkaluhod sa tabi ng bangkay ng kinilala kong tatay. Niyakap ko naman ng mahigpit ang totoo kong tatay. Napabitaw naman ako nang marinig ko si Aling Carlota. Nakangiti siya habang nakatingin sa aming mag-ama, kaya hinila ko siya at saka niyakap silang dalawa ng sabay. Ngayon, sa kasalukuyan, dito na ako nakatira sa Manila at tuluyang iniwan ng buhay na meron ako dati sa Iloilo. Desisyon din to ng magulang ko na lumayo at mamuhay ng normal. Ang kwento kong to ay sana magdala ng aral sa inyo na sa buhay natin ay may mga bagay talaga na kahit anong gawin natin ay hindi mapapa sa atin. Kapag pinilit mo, magbibigay lang to ng panganib sa'yo at sa ibang tao. At maaari rin tong humantong sa isang malagim na trahedya katulad na nangyari sa Tatay Peter ko.